ever seen even comes close to your glory. Creation displays how great you are. Mountains and oceans and infinite stars, and nothing that I've ever seen even comes close to your glory. You are powerful, you are great, and the frame of the universe bows at your name. You are majesty, you are God, and the praise of 10,000 is still not enough. You are glorious, Almighty God. I've seen sinners saved and new life begin, and pride melt away to a new heart again. Still nothing that I've ever seen even comes close to your glory. Oh, I've seen death crushed away at the sound of your voice. The broken and fallen rise up and rejoice. Still nothing that I've ever seen even comes close to your glory. You are powerful, you are great, and the frame of the universe bows at your name. You are majesty, you are God, and the praise of 10,000 is still not enough. Yes, you are. And I've seen so much, but still there's more. Hallelujah. I've heard so much, but still there's more. And you've done so much. I thank you, Lord. Oh, you are glorious. I've seen so much, but still there's more. I heard so much, but still there's more. You've done so much. I have to thank you, Lord. You are glorious. You are glorious. You are powerful, you are great, and the frame of the universe bows at your name. You are God, and the praise of 10,000 is still not enough. You are powerful, you are great, and the frame of the universe bows at your name. You are majesty, you are Almighty God. You're still not enough. You are glorious. You are glorious. Sing, you are glorious. Tell the Lord you are glorious. Full of glory and majesty. Full of glory and majesty. You are. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ngayon ay pag-uusapan po natin ang Exodus 4 at kung anong mensahe ng Panginoon sa atin sa kabanatang ito. Bago po tayo magsimula ay manalangin po muna tayo. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa panibagong umaga, sa panibagong lakas, sa panibagong pagkakataon, Panginoon, na mapagbulay-bulayan namin ang iyong mga salita, Panginoon.
Salamat po sa patuloy pong biyaya at kakabagan sa aming buhay, sa kabila po na aming mga pagkukulang at pagkakasala, ay nanatili ka pong mabuti at tapat, Panginoon, sa amin. Salamat po, Panginoon, patuloy po namin hinihingi ang iyong pagsama ngayong umaga, Panginoon, at patuloy po na mangusap ka at magsalita sa bawat isang makikinig ngayong umaga sa live streaming, Panginoon. Patuloy po, Panginoon, na kayo po ang pumilos, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Tulungan po ang bawat isa, Panginoon, na masunod ka po, Panginoon, sa kanilang buhay, Panginoon. Patuloy na buksan mo po aming puso at isipan, hindi lamang po namin pakinggan ang iyong mga salita, bagkus ito po ay aming apply sa aming buhay, Panginoon. Salamat po, Panginoon, patuloy na kayo po yung mahayag sa umagang ito. Kayo po yung maitaas at mapaluburan, Panginoon. Salamat po muli sa iyo pong pinakamataas na papuri, pagsamba, pagdakil at pasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo po ay dumako na sa salita ng Diyos at tayo po ay nasa Exodus chapter 4. Ang title po nito ay What Ifs into What Is. What ifs, ito po yung pagkakaroon ni Moises ng doubts and uncertainties. While what is, ito naman po yung pagkakaroon ng katotohanan about sa plano at assurance sa atin ng Diyos. Sa simula ng Exodus 4, inutusan po ng Diyos si Moises na bumalik sa Ehipto upang iligtas ang mga Israelita mula sa pagkakaalipin. Ngunit nag-aalinlangan po si Moises sa kanyang kakayahan. Kaya nakita po natin dito na kung paano nagbigay ang Diyos ng 3 palatandaan kay Moises upang patunayan ang kanyang kapangyarihan na siyang ipakikita ni Moises sa pagpunta niya sa Ehipto. Ito po ang unang palatandaan, ang tungkod na naging ahas. Sabi po sa Exodus 4, chapter 4, verse 2 and 3, sinabi ng Diyos kay Moises at sinabi sa kanya ng Panginoon, ano ang nasa iyong kamay? At sinabi niya, isang tungkod. At kanyang sinabi, ihagis mo sa lupa. At kanyang inihagis sa lupa. At naging ahas. Kaya't siya'y tumakbong palayo. Ayan. So, ang unang palatandaan po ay ang tungkod na naging ahas. Ang ikalawang palatandaan naman po ay ang kamay ni Moises na naging ketungin at gumaling. Sabi po sa Exodus 4, 6 verse to 7, ipasok mo ay yung kamay sa damit mo, sa tapat ng iyong dibdib, utos ni Yahweh. Gayon nga ang ginawa ni Moises, at nang ilabas niya ito ay nagkaroon ng sakit sa balat na parang ketong nakasimputi ng niebe. Ipasok mo muli, utos ni Yahweh, at sumunod naman si Moises. Nailabas niyang muli ang kanyang kamay, nagbalik na ito sa dati. At ang ikatlong palatandaan naman po ay ang tubig mula sa ilog na naging dugo. Kung ayaw pa rin nilang makinig sa iyo, kumuha ka ng tubig sa ilog nilo, ibuhos mo sa lupa at ang tubig na iyon ay magiging dugo. Ayon sa Exodus 4 verse 9. Ayan, so ang huling palatandaan po ay ang tubig mula sa ilog na naging dugo. Sa kabila po ng palatandaang ito, nag-aalangan pa rin si Moises dahil sa kanyang kahinaan sa pagsasalita. Ano pong sabi? Nag-aalangan pa rin po si Moises. Andun pa rin yung pagkakaroon po niya ng pag-aalinlangan sa kabila po ng mga palatandaan na ipinakita sa kanya ng Diyos. Ayan. So sabihin po natin, nag-aalangan. Ayan. Nag-aalangan po si Moises dahil sa kanyang kahinaan sa pagsasalita. Sabihin po natin, kahinaan sa pagsasalita. Ayan. Ngunit sinabi niya sa Diyos, sinabi ni Moises kay Yahweh, Panginoon, sa mula't mulapay, hindi po ako mahusay magsalita. Bagamat nangusap ka na sa akin, hanggang ngayon pautal-utal pa rin ako kung magsalita. Sabi po sa Exodus 4 verse 10. Ngunit, tinitiyak po ng Diyos kay Moises na siya ang magbibigay ng mga salita sa kanyang bibig. Ayan, ano pong sabi? Tinitiyak po ng Diyos. Sabihin po natin, tinitiyak ng Diyos. Ayan. Na ano po? Na siya ang magbibigay ng mga
salita, sa kanyang bibig. Amen po? Amen. So sinabi po ng Diyos, sabi sa Exodo 4 verse 12, kaya nga, lumakad ka na at tutulungan kita sa pagsasalita. At ituturo ko sa iyo ang iyong sasabihin. Ano po yung sabi sa salita ng Diyos? Tutulungan kita sa pagsasalita. Sabihin po natin, tutulungan siya sa pagsasalita. At ano pa po? Ituturo sa kanya ng Diyos ang kanyang sasabihin. Amen po? Amen. At dahil sa patuloy po na pagdadalawang isip ni Moises, ipinadala ng Diyos si Aaron, kapatid ni Moises, upang maging katuwang niya. So, talagang hindi pa rin po pinabayaan ng Diyos si Moises. Dahil andun pa rin yung kanyang pag-aalinlangan sa pinapagawa sa kanya ng Diyos, ay may ginamit na rin ang Diyos na magiging katuwang niya. At yun po ay ang kapatid niyang si Aaron. Amen po? Amen. Bumalik si Moises sa Ehipto kasama po ang kanyang pamilya at si Aaron. Ipinakita nila ang mga palatandaan sa mga matanda ng Israel na naniwala at sumamba sila sa Diyos. Amen po? Amen. So, ang mensahe po sa atin ng Panginoon sa umagang ito, nakita po natin sa chapter na ito ang pagkakaroon ng doubt ni Moises sa sarili niya. Nagkaroon siya ng what ifs na sinabi niya sa Diyos na, what if hindi po sila maniwala sa akin? What if hindi po sila sumunod sa akin? At what if reject lamang po nila ako? Naging negative agad si Moises, mas tinignan niya yung mga tao, yung mga magiging tugon ng mga tao sa kanya. Hindi niya tinuon yung tingin, puso at isip niya sa kung ano ba ang Diyos sa buhay niya. Kung ano ba yung kayang gawin ng Diyos at kung gaano po kapangyarihan ng Diyos. Di ba po? Hindi po niya finokus yung kanyang paningin sa Diyos. Mas tinignan niya yung magiging tugon sa kanya at mas tinignan niya yung kahinaan niya. Amen po? Amen. Ang mensahe po ng Panginoon sa atin sa Exodo 4 ay tungkol sa pagtitiwala po sa kapangyarihan ng Diyos, sa kaya niyang gawin sa ating buhay at ang patuloy na pagsunod natin sa kanyang kalooban at ipinapagawa sa atin. Nakita natin sa chapter na ito yung pagiging honest po ni Moises sa Diyos, nung sabihin niya yung kanyang kahinaan o yung weaknesses niya. Kaya doon higit na pinakita ng Diyos kung gaano siya makapangyarihan at kung paano niya tinulungan at ginabayan po si Moises. Maging tayo po, tulad ni Moises, ay may mga kahinaan at kakulangan na kung sa sarili lamang po natin tayo aasa, ay hindi po natin talaga kaya. Kaya every time nasa point tayo na tayo ay mahina, doon tayo malakas because God is within us. Sabihin po natin, God is within us. God is with us. Mas nararanasan po natin ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Sa kabila po ng ating mga flaws and imperfection, yung love ng Lord, yung nagiging comfort natin, at nagiging secure po tayo na siya yung magiging kasapatan natin. At palaging kumikilos ang Diyos at lagi siya nagpapadala ng tulong at tugon sa kung ano yung tulong na kailangan natin ayon sa kanyang biyaya at kalooban. Nakakaya po natin ang lahat dahil sa biyaya ng Diyos. Amen po ba? Amen. So ako po, maging kayo, ang bawat isa po, ay meron po tayong mga weaknesses, trauma, pain, fear sa buhay po natin. Ako po yung weaknesses ko po at trauma ay naging fear para sa akin. Nabigay ng fear sa akin. Nung bata po ako, dahil sa pagiging iba ko, dahil nga po, ayan, may kapasanan po ako, natakot po ako na what if wala pong gusto makipag-friend sa akin, natatakot po ako makisalamuha sa ibang tao kasi what if ibuli lang nila ako, gawing katatawanan, at natakot ako sa kung paano ko tignan ng mga tao dahil sa iba ko sa kanila. Na what if lalo ko lang palakawaan yung sarili ko at what if gawan lang ako ng masama ng ibang tao. Kaya hanggang sa dumating po yung point na ayaw ko nang pumasok sa school at hanggang sa tumigil ako ng ilang years. Kaya mas pinili ko na lang po ipulong yung sarili ko sa bahay, na okay na lang na meron akong pamilya,
sapat na yun. Pero nung nagkaroon po ako ng tamang pagkakilala sa Lord, nung tinanggap ko po siya sa buhay ko, doon ko po naranasan yung pagkilos niya. Unti-unti na yung weaknesses, insecurities at trauma ko ay napalitan ng love ni Jesus. Dahil doon po ay nagkaroon ako ng confidence. Si Jesus yung nagbigay muli ng lakas ng loob sa akin. Kaya pinili ko po na mag-aral na ulit. Sinubukan ko na makipagsalamuha sa ibang tao, magkaroon ng kaibigan, at magkaroon ng tiwala sa ibang tao. Si Jesus yung gumawa nun sa buhay ko po. At salamat sa kapangyarihan ng pag-ibig ng Panginoon sa buhay ko. Dahil doon, yung weaknesses ko ay naging opportunity. Tinake ko siya as opportunity na mag-grow as a person. At andun po na nag-excel na ako sa aking pag-aaral, nag-aaral na akong mabuti, at nagkaroon ako ng mga kaibigan, at nagkaroon ako ng family, especially yung family sa Lord, ayan, mga kapatiran. At ngayon, ito ako po ay patuloy na ginagamit ng Panginoon para sa kanyang kaharian. Ayan. At yung mga what ifs ko ay naging what God can do. What is God can do sa buhay ko. Na God is powerful, that God is a loving God. Ayan. Yes. So God is gracious at God never leaves us. Yan. Lagi siya nandyan para sa atin. Hindi niya tayo iwan at hindi niya tayo pababayaan. Marami siyang kayang gawin sa buhay po natin. Salamat po sa tulong niya, maging sa biyaya at kahabagan po ng Diyos sa buhay natin. Ang bawat isa. Kaya anuman po yung tingin natin na kahinaan natin at kakulangan sa ating buhay, ipagkatiwala po natin yun sa Lord. Hayaan po natin ang kapangyarihan ng Lord ay patuloy na kumilos sa buhay natin. Siya ang ating maging kalakasan at siya po yung patuloy na manguna at maghari sa buhay po ng nating lahat. Amen po ba? Amen. Ayan. So, salamat po sa umagang ito. Nawa po ay meron po tayong natutunan sa mensahe po ng kanyang mga salita. Amen po. So, tayo po ay dumako na sa pananalangin muli. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita. Salamat po sa patuloy na pagbibigay paalala at pagtutuwid po sa amin. Salamat po for giving us assurance, Panginoon, na palagi ka nandyan. Palagi ka nandyan para gabayan kami, tulungan kami, Panginoon. Na lagi kang kasama namin, Panginoon, that you are within us, Panginoon. You are with us, Panginoon, always, Panginoon. Salamat po sa iyong pag-ibig, Panginoon, sa iyong biyaya, Panginoon, sa aming buhay. Salamat po sa bawat isang kapatiran at sa mga kapatiran sa ibang fellowship, Panginoon, na pinig, Panginoon, na yung mga salita sa live streaming. Patuloy po silang pagpalain, Panginoon, at batid niyo po yung kanilang mga pangailangan, patuloy mo po itong tugunan, Panginoon. At salamat po, patuloy niyo pong tulungan ng bawat isa na masunod ka po sa aming buhay, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Tinataas ko po ang bawat isa na may karamdaman, Panginoon. Patuloy po na kayo ang magbigay ng kagalingan sa bawat isa, Panginoon. Bigyan mo po ng kalakasan, Panginoon, magandang kalusugan ng bawat isa, Panginoon. At salamat po, Panginoon, sa buhay ng aming mga pastors, Panginoon. Salamat po, Panginoon, patuloy po kayo ang magpala sa kanila, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa patuloy mo pong pagsama at pag-iingat po sa bawat isa, Panginoon. Patuloy po, Panginoon, na hiningi po namin ang patuloy mong pagsama sa aming, Panginoon, sa mga araw na ito, sa buong maghapon, Panginoon, at sa mga susunod na araw, Panginoon. Salamat po, Panginoon, patuloy po na kayo po yung manguna, Panginoon, kayo po yung patuloy namin piliin, masunod sa buhay namin, Panginoon. At salamat po, Panginoon, na patuloy po na ituon lamang po namin sa iyo ang puso't isipan po namin, Panginoon. At salamat po, Panginoon, kayo ang Diyos na buhay at dakila sa lahat at mabuti, Panginoon. Salamat po sa umagang ito, sa iyong pagbibigay, Panginoon, ng mensahe sa amin, Panginoon. Patuloy po na tumimo ito sa aming puso at isipan, Panginoon. Patuloy po, Panginoon, na ikaw po ang mahayag sa buhay ng bawat isa. Salamat po, kayo po yung patuloy mapaluguran at mataas amin sa aming buhay, Panginoon. Sa iyo po lagi ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagdakila, at pasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan, salamat po muli sa bawat isa. Magandang umaga po. Sa Diyos po ang papuri. Salamat po. Thank you so much po. God bless po sa inyong lahat. Praise and glory, honor and strength unto
our God, unto our God.